Magandang hapon mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon is about po doon sa i-discuss po natin yung tanong ng isa nating followers about po dito. Ito po yung tanong niya. Sir, tanong ko lang po, pag ba ang isang guard ay nag-absent pero nag-text naman siya na hindi makakapasok kasi may emergency. Ngayon, pagpasok niya kinaumagahan, bibigyan siya ng notice to explain ng kanyang OIC. Ang tanong ko po, saan ba dapat i-check ng OIC? Sa absent without official leave or AWOL, o sa others kasi nag-text naman siya na hindi makapasok? Consider ba yun sa emergency leave? Salamat sa reply. So dito po natin i-discuss po natin na maigi yung tanong. So ang tanong niya, hindi pumasok. It's siguro yung kasama niya. Hindi pumasok. Ngayon nag-text na emergency. Tapos, nung pagpasok, pinapag-explain ng kanyang officer o ng kanyang OIC kung ang dapat bang ibigay is AWOL or absent without official leave, or sa others, maybe emergency, kung bakit. So ganito po yan. Ikaklaro po natin kasi nami-misinterpret po palagi ito ng mga security personnel na kapag binigyan ng notice to explain, minsan nagagalit na sila. Ng memo, another term for that, nagagalit. Ibig sabihin bakit? Ano yung mali ko? Tandaan po natin, kaklaro po natin, papaliwanag po natin ng maigi, na kapag binigyan tayo ng notice to explain or ng memo, kailangan tanggapin natin. Hindi ibig sabihin, ulitin po ito, hindi ibig sabihin na kapag binigyan ka ng memo or ng notice to explain, talagang mali ka na. Kasi ang tingin ng iba, violation agad. Hindi po. Kapag binibigyan po tayo ng notice to explain, ibig sabihin po niyan, may pagpapahalaga sa atin yung mga officer natin. Bakit kanyo? Kasi hinihingi nila yung panig mo. Sige po, nag-text tayo. Kung nag-text man tayo, hindi ibig sabihin agad na proven. Tandaan po natin, dapat meron po tayong concrete evidence. Hindi po ibig sabihin pag nag-text ka lang, emergency, okay na, hindi po doon natatapos yun. Sige, pagbibigyan, emergency yan, okay. Kasi in my part, ganun po talaga ang nangyayari. Kapag sinabi lang emergency, sabi ko pag emergency yan, kahit hindi ka pumasok ng isang buwan, isang taon, as long na meron kang concrete documents na ipapakita sa agency natin. Kasi tandaan po natin ang ating mga officer, extension lang po ito ng agency. Hindi sila talaga ang nagpapataw ng sanction. We have to recommend to the agency prior doon sa aming pag-iimbestiga sa naging problema ng guard. Ngayon, si agency ang magtitimbang po yan. Diba? Na-discuss ko na rin before yan. Ganun din po yun pagdating sa mga emergency. Kasi tanong, ano po ba kasi ang emergency? Tandaan po natin, kailangan pasok ka sa sinasabing emergency. Kasi sa akin, in my part, sa amin po, pag sinabing emergency, life and death. Diba? Buhay o patay, masakit pakinggan. Kasi, dapat napipredict. Halimbawa, along the way, na-aksidente, huwag naman sana, nakundabot, sabi nga ng iba. Na-aksidente yung sinasakyan mo, talagang emergency yan. And then, sige, pag i-accidente, magpakita ka ng proof. Hindi ibig sabihin na kailangan ka panghinga ng officer mo walang tiwala. Hindi po yun ang ibig sabihin doon. Kailangan po talaga is documentation. Di ba kaya nga security tayo security guard. Ano may ibig sabihin ng security? Siyempre, pasok po yung sinasabi na away or free from danger or harm. Yan ang security. Sinisecure po tayo ng officer natin para pag nalaman nila na may mag-i-straight sa kasama natin, alam po nila na may rason. Kasi mahirap yung sabi ni ganito, may emergency, are you sure? Ganon. Ay magulo. Siyempre, malalaman ng ibang kasama, sabi, pwede naman pala ganun lang nag-LBM lang Ano ba LBM? Sabi, loose bowel movements, hindi na po ganun sa guard yan. Pag sabi ng LBM, lasing bago matulog, nag-inom lang pala, hangover lang pala. See? So, dapat po intindihin natin. Ngayon, pag nilagay po ng officer natin, kasi tinatanong kung AWOL ba, kahit ano po ang ilagay dyan. Kaya AWOL pa yan or ano pa yan, hindi pa naman talaga final po iyon. Kung ang nailagay ng ating officer is AWOL, you have to give any documents or proof para hindi talaga pumasok ka sa pagiging AWOL. Kasi ang AWOL, yung nga sinasabi, absent without official leave, ibig sabihin, wala kang final na leave,
hindi ka pumasok, dapat duty mo, hindi mo naman day off, hindi ka pumasok, talagang awol po ang bagsak. Pero pwedeng hindi pumasok sa awol yan kung ang mga ipapakita mong evidence o ebidensya talaga namang pasok sa emergency. Siyempre ilalagay naman doon, okay, granted na emergency, hindi naman ibabagsak sa iyo yun, diba? Kaya huwag po tayong sasama ng loob sa mga officer natin na pag nakitang awol, akala awol agad. Kahit sabi mo pang absent ka kung hindi ka pumasok or something, ilagay dyan sa address niya. Kasi iba dyan, may notice to explain, mayroon na pong form ang mga agency, i-check na lang ng officer po yan. So bahalis kung saan niya i-check. Ngayon, disqualified naman yan or hindi magagrant yan na yan ay awol ng agency kung talaga namang valid naman yung iyong dahilan. Reasonable naman kumbaga. Diba? So yun po ang kailangan. Kung meron po tayong mga emergency, hindi natatapos na nagsabi ka lang emergency, dapat po mayroon kang mga proof. Sabi ko sa mga kasama ko, ganyan din, life and death, ang kapitbahay nyo, mga anak, wala yung asawa, natural, buhay yan, unahin mo yan. Kahit di ka pumasok, sasaludo pa kami sa'yo kasi tumutulong ka sa iba. Ang emergency, hindi lang naman sa sarili yan, hindi lang sa family. Along the way, may nadaanan ka dyan, may mga anak sa dana, hindi natin masasabi, di ba? O hinihatid mo sa ospital kasi buhay yun, very good. That is part of security, that's a humanitarian. Di ba? O basta magpakita ka lang ng proof na nagpunta ka doon sa ospital na yun. Kumuha ka ng mga documents sa mga nurse, kung ano pa, mag-picture ka doon. Yan. So, yun po yung mga kinakailangan na wag naman sa emergency sarili lang natin ibig sabihin. Ano po? So, ganun po. Kapag naman yun ay napunta doon sa awol, basta't na-counter nyo naman, ibig sabihin naibigay mo naman yung proof na para hindi ka maging awol, wala lang pong bearing doon. Kaya kapag binigyan tayo ng memo, dapat po tanggapin natin at ipaliwanag. Huwag kayong magagalit. Ibig sabihin ng memo, hindi pa yun final. Hinihingi yung panic yung side natin, tayo mga nag-violate. O kung napatunayan naman, hindi. Ngayon, kung talaga namang maling-giring yan, na sinungaling ka, pasok talaga yan sa awol. Diba? Kaya, at saka huwag kayong magpapabricate ng mga documents, mandadaya ka na proof yan. Falsification of documents yan, fabrication of documents, mas mabigat yan. Kaya dapat be honest. Kung talaga namang, excuse me, nalasing ka, hindi natin masasabi na gimmick ka dyan, accept the mistake. Bigyan ka ng sanction, ganun po talaga kaysa magsisinungaling ka. Diba? Kaya hintayin natin pag-rest day. Yun lang naman focus sa work. So, yun po ang kinakailangan natin. Tandaan po natin palagi, kahit ano pang ibagsak sa ating mga violation ng ating mga officer, kasi hindi naman lahat ng officer din nasa tama din na matitino, hindi po natin sinasabi, siyempre walang perfect, na baka nga mamaya may personal na yan kung ano. So dapat ipakita mo lang, kasi trabaho ng officer po yan, wag natin pakialaman. Kung ano yung hinihingi sa'yo, yun lang ibigay natin, diba? Kasi kung tama ka naman, nakukorek, kasi ang officer hindi naman sabihin huwag kang pumasok ng 1 week, suspendido. Hindi po, i-endorse ka niyan sa agency, hingi na report sa agency para pag-aralan kung yung ibinigay mo bang sanction doon sa guard is according ba doon sa sinusunod ng agency ng mga protocol. Ngayon, pag nakita nilang tama naman, ipapatawag ka ngayon sa agency mo, sila yung magsasabi na ganito yung sanction mo. At hihingin din ang report sa officer ninyo. Kaya malaki din ang parte ng officer, kaya ganun din kaming mga officer, humihingi talaga kami ng mga documents kasi hindi po pwedeng ganun lang. Kasi paano sa agency pag nanghingi, alam, mag-publicate kami ng mga documents. At especially, ito pa po kapag may sakit, halimbawa, nag-declare, sir, masama talaga pa hindi ko kayang pumasok. Leave it. Huwag kang pumasok. Pasok sa emergency yan. Pero, dapat may mga documents ka, magpapamedical ka, syempre. Kaya ako, pag nag-declare ka na may sakit, okay lang, very good, magpahinga ka. Pero pagpasok mo, make it sure, may dala kang medical certificate at hindi lang po natatapos sa medical certificate Kasi ang iba akala medical certificate tapos na-check up ka, may medical na ako. Kailangan pa din po ng fit to work. Tandaan po natin, medical certificate, may medical ka. Pag sinabi naman doktor doon, nakikita na okay, good for 1 day lang. Sa ganitong day, pwede ka na pumasok fit to work na, pwede na po yun. Kasi may nakalagay na ang doktor na kung kailan ka pwedeng pumasok. Ngayon, pag minedical, we have to give you a 10 days rest day. Hanggang doon lang. Nagme-medication ka, hindi pa po pwede as
proof yun para makabalik ka sa duty. Babalik ka pa sa doktor mo, kukuha ka ngayon ng fit to work. Yung fit to work na yon, iyon yung mag-justify na pwede ka nang magtrabaho para makakuha ka naman ngayon ng back to work sa agency. Diba? Kasi sa amin, sa mga guard ko, ganyan talaga ginagawa ko. Kasi once, ito ha mga officer, mag-iingat po tayo sa ganyan. Once na nag-declare na may sakit ang guard natin at pinayagan mong pumasok yan, pwedeng ikaw makompromise dyan. Kasi once na nag-collapse, nag-collapse sa trabaho yan, sa duty niya, ngayon, nag-investigate ang agency, including the company that you are serving for. Napatunayan na nagsabi pala sa iyo yan, na may sakit yan, masamang pakiramdam, tinanggap mo yan, ikaw ang mananagot yan. Kaya ako sinasabi ko sa mga guard ko, kapag nag-declare kayo na may sakit, hindi ko kayo bibigyan ng duty. Lalo pag nag-text, siyempre may proof yun. Ay hindi po pwede, may sakit ka pala. Kaya iba dyan, sir, masama ka na ba? Sige, magpa-medical ka, okay lang, huwag kang pumasok, papay-sir ako. Kukuha ka lang ng medical certificate, ganyan-ganyan, pati fit to work, pupunta ka sa agency, kukuha ka ng back to work, yan. Ay hindi na sir, papasok na lang ako. So halata mo, nagsisinungaling lang. Diba? Kasi parang mapagod eh. Yun yung protocol. Kasi syempre, ang mga officer, wag din kayong tatanggap pag galing sa mga leave yan o sa mga may sakit yan na walang back to work ng agency. Ha? Kahit mayroon niyang fit to work. Kailangan nakakonect pa rin sila sa agency na para bigyan ng back to work, at yung back to work ang magiging passes nila or entry point nila para bigyan natin ng duty ng mga officer. Without back to work, kahit may fit to work sila, huwag mo pa rin bibigyan yan. Kailangan dumaan sa agency unless tumawag ang agency or nakapag-coordinate ka through text, through messenger, through call na pinapayagan ng pumasok, to be followed na lang ang kanilang back to work or SSN na lang. Bahala kayo kung ano yung agreement ng agency. Protektahan yung mga officer ang inyo ding trabaho. Hindi po pwedeng pakaangkaang kayong mga officer kasi in return, kayo ang mababagsakan ng sisi dyan. Kasi pag pinapasok mo, wala silang back to work, pwede kang sanksyonan ng agency. Diba? So, kailangan po lahat dadaan sa process. Kaya nga, there is a due process. Hindi po pwedeng birala. Kaya huwag kayong magagalit sa mga officer din. Kasi mabigat yung kanilang i-handle. Ang dami-dami nyo sa detachment. Tapos sarili mo lang, iintindihin lang. Dahil pagbibigyan ka, lahat makokompromise. Hindi po pwede yun. Especially, no? Trabaho ng officer. Hindi po pwede siya makompromise dyan. Kaya iyon po ang dapat natin gawin. Kaya kung talagang totoo, emergency yan, pasok sa emergency ko, ano ibig sabihin ng emergency sa agency ninyo, walang problema yan, do the best that you can, magpahinga ka, mag-relax ka, miski 1 year pa yan, kung yan ang binigay ng doktor sa'yo, makakabalik ka sa trabaho mo anytime, as long na meron kang mga documents na nagpo-prove na binigyan ka ng pagpapahinga ng doktor, kasi binibigyan ng pagpapahalaga even ng Department of Labor and Employment or ng DOLE ang health ng kanilang mga manggagawa. Tandaan natin, lagi sinasabi, health is wealth. Ang kalusugan ang tunay na kayamanan. Kahit anong dami mong pera, pag nag-compromise ang health mo, kukulangin pa yan. Kaya mahalagang bigyan din ng pag-iingat ang sarili. Kaya sinasabi ko lagi sa mga guard namin na mahalin nyo ang inyong kalusugan. Lalo kung kayo ang mga breadwinner at ang nasa bahay ninyo, ang mga kasama nyo ay puro bread eater, sigurado magugutom lahat yan. Diba? Kaya kinakalamahalaga ang kalusugan. Kaya magpahinga. Pag day off, magpahinga. Kanting gala, okay lang. Kanting inom, pwede naman. Enjoy yourself, pero make it sure na mag-compromise yung health natin. So yun po. So I hope po nakatulong po yung sagot natin dun sa nagtatanong, at sa marami, alam ko marami talaga hindi aware sa ganyan, na kapag may memo, nagagalit na, napakaano naman, ganito, huwag tayo magagalit sa mga office. Intindihin natin, trabaho po kasi yun. Ano po? And then explain yung side ninyo ng tama. Sigurado po, kahit sabihin awol pa yan, or ano pa iba, na violation, makukure po yan. Basta yung gamot po na ibibigay nyo is ka-cure naman doon sa sakit na ginawa ninyo. Ano po? Sabihin, yung mga documents po. Okay po, so maraming pong salamat, and I hope nakatulong po ito, and ingat po tayo lagi sa mga security personnel na naka-duty. God bless po sa ating lahat.